Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, aming mga taga-subaybay. Muli nagbabalik ang inyong pinagkakatiwalaang programang Pangkalusugan dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan, na hatid mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. And for today, bilang nitong nagdaang linggo lang ang World Immunization Week at sa buwan ng Mayo ipagdiriwang ang Cervical Cancer Awareness Month, habang sa darating na Miyerkules naman, May 6, ang World Asthma Day, ay aming ihahain ang lahat ukol sa mga ito upang maagapan at maiwasan ang mga bantang dala nito sa ating kalusugan. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako inyong lingkod, Dr. Eric Tayag. Base rin sa pag-aaral ng nagdaang taon, pumapanglima sa most common cancer ang cervical cancer worldwide. At umaabot sa 500,000 na iulat na kaso ang meron ito na naging sanhi naman ng 270,000 deaths. Habang isa rin sa top 20 causes of death sa Pilipinas ang asthma. At base pa rin sa World Health Organization, 1.4 million ang estimated number of deaths sa mga batang 5 years old and below ang nabibiktima ng mga sakit na preventable o may iwasan naman sana sa pamamagitan ng mga bakuna. Kaya naman napaka-importante ng inyong malaman ang mapakinggan ang mga payo ng mga eksperto na ating makakapanayam mamaya. Ako naman po si Janice Lagman, ang inyong athlete nurse, katuwang ng DOH sa pagbabahagi ng kaalamang pangkalusugan. Kaya tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito laging, The Doctor is in! Libre po ba ang pagpapabakuna? Sino-sino po ba ang karaniwang na nagkakaroon ng cervical cancer? Namamana po ba ang hika? Welcome back sa The Doctor's In. Nandito naman po tayo sa portion na Doc Tayag Pakisagot. Kaya unang tanong, Doc Tayag is, may Huwag mahirap yan, Janice, ha? Hindi po, madali sige. lang po. Libre daw po ba ang pagbabakuna? Promise, walang bayad, libre yon. Sumbong nyo sa amin pag may bayad. Sige po. So, pangalawa pong tanong is, sino-sino po ba ang kadalasang nagkakaroon ng cervical cancer? Karaniwan, mga kababaihan na merong infections katulad ng human papilloma virus infection o kaya yung mga matataba, yung obese na tinatawag at marami pang iba na malalaman nila mamaya mula sa ating eksperto. Oo nga po, may kausap tayo mamaya. Pangatlo at huling question na po is, namamana po ba daw ang hika? Kalahati siguro, kalahati acquired na tinatawag. Pero yung detalye niyan, galing uli sa ating eksperto, pero sa ganang akin, namamana. Well said, Dr. Tayag. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, para sa mas madetalyadong mga impormasyon ukol sa bakuna, cervical cancer at asthma, patuloy kayong tumutok sa The Doctor is in! TLC
Maligayang pababalik sa The Doctor's In. Mga sanhi at paano maaksyonan ang cervical cancer ay atin ang mapag-uusapan. Makakasama natin ang magpapaliwanag niyan si Dr. Clarito Cairo Jr., Program Manager, Cervical Cancer Degenerative Office. Magandang gabi po, Doctor. Magandang gabi, Janice, at sa ating mga manonood. So, curious lang po kami sa cervical cancer. Saan po ba nagsisimula ang cervical cancer? Okay, ang cervical cancer kasi ay sanhi ng isang virus, kung tawagin ay HPV o Human Papilloma Virus. So, yung Human Papilloma Virus, madaming klase yan. May isang daang klase at mga 13 lang naman ang na-identify sa ngayon ang nagkakos ng cervical cancer. But still, madami pa din siya. So, 13 types of HPV ang pwedeng mag-cause ng human papilloma, ng cervical cancer. So, kaya pala malaki din yung population natin ngayon may cervical cancer. Yes, Janice. And paano po ba natin malalaman kung meron na tayong ganitong uri ng cancer? Sa pamamagitan ng pagpapatest. Kasi sa simula, wala talagang sintomas ang isang tao may cervical cancer. Pag may mga sintomas na, doon pa lang na nalalaman na talagang, doon pa lang nagpapatest at doon nadidetect na may cervical cancer na pala siya. Pero ano po ba yung mga sintomas na yun? Pag nakikita natin, pag nalaman na po may cervical cancer, ano po yung sintomas? Kadalasan sa mga late stages ng cervical cancer, yung napaaga yung mens. Lalo sa mga regular na nagme-mens, biglang nag-mens nang wala sa schedule. Kumbaga, next month pa siya dapat mag-mens, pero napaaga. Tapos yung pakikipagtalik na may masakit, so painful sexual intercourse kung tawagin, isa yan sa mga common na sintomas ng cervical cancer. So, Doc, saan po ba ano po yung sanhi na, yung punto pala na parang ito na yung pagkamatay ng isang may cervical cancer? Pag mga stage 4, yun yung pinaka-terminal kumalat na yung cervical cancer sa ibang organs ng babae. So, wala na talaga. Kumaga, hindi na may sasalba. Kasi pag stage 4, just like any other cancer, pag stage 4, terminally ill na siya talaga. Early stages, may gamot talaga. So, isa siya sa 1/3 of all cancers na nagagamot. Ang cervical cancer, kung maagapan, kung maaga siyang madidetect. So, mataas din yung chance na... Yes, mataas ang tsansa. Kaya nga mahalagang screening or early detection and of course, yung treatment sa early stages ng cervical cancer. Ano po ba yung mga programa ng DOH para maging conscious naman ating mga Pilipino tungkol dito sa cervical cancer? Okay, una-una, sinusuporta ng Department of Health yung May bilang Cervical Cancer Awareness Month, kung saan may tema tayo na babae, mahalaga ka. So, it's a public-private partnership program. Kasama natin ang Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Asosasyon siya ng mga OB-GYN sa buong Pilipinas. Society of Gynecologic Oncologists of the Philippines. Mga specialista sa cervical cancer, among others. Tapos yung Merck, Sharp and Dome, sila yung gumagawa ng bakuna laban sa cervical cancer. So, buong month po ng May yan lahat mangyayari? Yes, May siya. Ngayong May, sa darating na May, may i-launch tayo. Pero ang ating kalihim, Secretary Janet Loreto Gray, nang bahalang mag-announce kung ano i-launch sa May 8. Pero may mga program tayo na in place, like yung screening, using a visual inspection of the cervix using acetic acid wash. Kung saan, may kukumpare natin siya sa the usual pap smear, no? Kasi ang pap smear, may kamahalan, at the same time, doon lang siya sa mga may laboratorio. Samantalang visual inspection of the cervix using acetic acid wash, pwede siyang gawin kahit sa rural health units. Okay po. So, yun, ginagawa na ng Department of Health yun sa pakikipagtulungan din sa ating mga experts. Sige po, Doc. Salamat po, Doc. Ano na lang po yung huling mensahe nyo sa ating mga tagapanood? Hinihikayat po natin ang ating mga kababayan, no? Particularly ang ating mga magulang. Ang ating mga teenagers, edad 9 to 13, pwede na pabakuna sa HPV para pagdating ng panahon, maprotektahan po sila sa cervical cancer, lalo ng mga kababaihan. Yung sa mga kalalakihan naman na teenagers, maprotektahan din sila sa mga warts at saka yung anal, penile cancers na tinatawag. Although hindi siya kasama sa ating pinag-usapan ngayon, pero kasama din po siya sa HPV vaccine. Pangalawa, yung ating mga kababaihan na may experience na
Pagdating sa pakikipagtalik, magandang magpa-screen po tayo, no? Pwede yung pap smear or cervical inspection using the visual inspection, no? Visual inspection of the cervix using acetic acid wash. Bali, available po sila sa lahat ng government hospitals, sa mga DOH hospitals. Sana po avail po yun at kasama po siya sa check-up ng PhilHealth. Tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya, yung cervical cancer screening. Maraming salamat po, Dr. Cairo, sa malaking tulong na talakayan na yan, lalo na sa mga kababaihan. Ngayon naman ay puntahan natin si Dr. Tayag. Salamat, Janice. Ngayon naman ay ating masasaksihan ang health facilities and services ng Region 1 Medical Center, Dagupan City, Pangasinan. Dito sa Ganyan Dapat ang Ospital, Roll VTR. Bilang isang nangungunang sentro ng kahusayan para sa kalusugan, ay dapat magkaloob ng abot-kayang kalidad ng tertiary healthcare services. Globally competitive sa pagsasanay ng mga magagawang pagkalusugan, nakatuon sa serbisyo at pananaliksik para sa mga medical na pagsulong. Ito ang isa sa mga mission and vision ng ospital na matatagpuan sa Northern Luzon, ang Region 1 Medical Center, dito sa bayan ng Dagupan City sa Pangasinan. Well, ang Region 1 Medical Center has evolved into a world-class medical center right now. Nag-umpisa ito as a 10-bed dispensary during the time of Commonwealth period, 1925. So, from 10-bed, naging 50-bed na Pangasinan Medical Hospital. Then after that, it evolved into a 100-bed Pangasinan Provincial Hospital. Then another upgrade to 150-bed as the Governor Teofilo Sison Memorial Medical Center. And from there, noong 1990, the hospital was destroyed by the 1990 earthquake. And so it was being rehabilitated and was named Region 1 Medical Center as a 300-bed medical center. Last year, by virtue of Republic Act 10614, it has evolved into a 600-bed medical center, the biggest medical center north of Metro Manila. And that is the new Region 1 Medical Center today. The Region 1 Medical Center is always ready 24/7 to respond to the needs of the people, not only of Pangasinan, pati yung karatig na probinsya ng Pangasinan, kagaya ng Zambales, dito sila pumunta. Northern part of Tarlac, southern part of La Union, pati Cordillera, nandito sila, and Nueva Ecija. And sa lahat, sa history ng Region 1 Medical Center, going back 2009, the hospital has been devastated by typhoon and flood. And we have been destroyed by Typhoon Pepeng, Pedring, Kiel, Juan. Napakarami yan, sunod-sunod. I am proud to say that with this destruction of typhoon, several typhoon, even though the hospital is yet to receive the rehabilitation fund, we did not cease to serve the people. The Region 1 Medical Center is ISO certified. The second to be ISO certified outside Metro Manila. And I'm proud to say na every now and then we have suggestion boxes na nakalagay sa mga frontline areas natin. And daily, kinukuha ko lahat yung mga feedback ng mga pasyente. And I would like to inform you that more than 90% are satisfied with the services of Region 1 Medical Center, with all our innovations. And some who are not satisfied, yung mga complaint nila had been addressed as soon as possible. We have the program of Hospital Epidemiology Center. Yung HEC natin, Epidemiology Center, is the one monitoring the different data gathered. Kung kunwari, meron hong increase na incidence ng dengue during rainy season, the data had been collected by the HEC. It was being analyzed and come up to a proposal kung anong maitutulong natin sa community sa paglaganap ng sakit na yun. Aside from that, the HEC is the networking arm of Region 1 with the DOH Central sa mga monitoring ng reportable diseases, lalo na ng MERS-CoV-A,
at saka yung Ebola. So, that is one of the innovation ng Region 1. And also, yung no balance billing natin. Ang enrollment at the point of care na ginagawa ng Department of Health ngayon has been done by Region 1 Medical Center long before the point of care had been conceptualized. During the visit of former Secretary Ona noon, nakita niya na napakataas ng enrollment ng PhilHealth dito sa Region 1. And we shared our innovation until such time na yung innovation na yun had been adopted by the Department of Health. And that is what we call the enrollment at the point of care at present. Yun hong hospital natin is the only DOH authorized and accredited organ transplant center north of Manila. Ang Region 1 Medical Center ay isa sa mga Hall of Fame awardee ng Red Orchid. Ito po yung zero smoking facility ng gobyerno. At 3 beses po kaming nanalo dyan, and lately we were the best performing tertiary hospital ng Department of Health. That is 2013. Ang nagpasimuno po niyan yung DOH Central. And another one is we are the presidential awardee. We received an award from President Pinoy on Quality Management Initiative. Ito yung ISO certification natin. And the first hospital to be ISO certified on the provision of preventive, promotive, and rehabilitative healthcare services. Ang Region 1 Medical Center po ay hindi hihinto hanggang sa ma-expand po natin ang serbisyo nito para sa ganun po, sa hinaharap po, ultimo po yung open heart surgery ay pwede nang gawin dito sa Region 1 Medical Center para hindi na po tayo pumila sa Manila. At hindi lang po yun. Next year po, gagawin na po ang Cancer Center of the North na itatalaga dito sa Region 1 Medical Center. Ito po ang ating hospital, ang Region 1 Medical Center, our hospital, our legacy, and our own. Thank you very much. Tunay na kalidad na serbisyo, kahandaan sa pagsisilbi sa kanilang kababayan ang tanging hangad ng Region 1 Medical Center. Nandito pa rin tayo sa mahalagang konsultahan sa The Dr. Zane. Mga pahamak na dala ng isang chronic lung disease na asthma at kung paano maiwasan nito ay atin nang malalaman sa pamamagitan ng ating makakapanayam na si Dr. Carmela Agustin Casala ng Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology. Magandang gabi sa iyo, Dr. Casala. Hi, Eric. Good evening. At good evening din sa lahat ng tagapagpanood niyo. Tamang-tama ang ating topic ngayon. Marami kasi ang nagtatanong sa amin, sa aming programa, ano nga ba itong asthma? Sapagkat ang isip ng marami ay ito ay ordinaryong ubo lamang. Naku, malayo lang yan sa ordinaryong ubo, no? Ang hika, Eric, no? Or asthma, hika in the vernacular. Yan ay inflammation actually ng baga. So, ang simptomas niya, nahihirapan huminga. Yung iba, may pito pa nga eh. Parang, no? Kasi talagang nahihirapan silang huminga. Hindi makadaan yung hangin sa kanilang baga. So, nahihirapan sila at talagang minsan, yung iba naman, ubo ng ubo. Na matinding ubo, matagal ng ubo, parang kumakahol na aso.
na kuminsan nagse-self-medicate na sila ng kung ano-ano, pati antibiotiko, and yet it never goes away. Okay. Dr. Casala, totoo ba na mga bata lamang ang madalas magkaroon ng asthma? Yung mga katulad ng sa edad natin ay maaring, kumbaga sa libre na tayo at hindi na tayo magkaka-asthma. Excuse me, bata pa tayo, no, Eric? Ano ka ba? Anyway, pero lahat ng tao pwede magkaroon ng hika, no? Karaniwan sa mga may hika sa kabataan dahil sa allergies yan, 90% of the time. Pero hindi ibig sabihin na yung mga may edad na, hindi pwedeng magkaroon ng hika, no? At saka ang hika ng, yung tinatawag na adult onset asthma, yung mga nagkakaroon ng hika sa pagtanda nila, yan meron pa rin kalahating porsyento ang nagkakaroon ng hika dahil sa allergies nila. But syempre, dahil tumatanda na, nag-iiba na yung lung capacity, nagkakaroon na rin ng pagbabago dun sa volume na kayang mahigop ng hangin, no, ng katawan natin. So yung iba nagkakaroon din ng asthma because of maybe also environmental triggers, no? Sa pollution, sa mga cigarette smoke, etc. Naku, kanina nabanggit ko na namamana, pero ang sinasabi mo, mga environmental triggers. Marami ring namamana, oo. Pero hindi lahat ng hikain dahil sa pagmamana. So, Dr. Casala, hindi totoo na pag may mga aso, pusa, nakasama sa bahay, lalong magpapalala sa hika ng mga batang nasa bahay na yun. Well, ang mga pets, no, considered yan as allergy triggers. More so ang cats over dogs, no? Kasi mas mabuhok. No? Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng tao na may pusa at aso ay magkakaroon ng hika. So, depende na rin yan sa, well, genetics for one. Two, yung sensitivity mismo ng tao. Kasi iba-iba naman yan, individualized. Even if you're asthmatic and even if you have the genetics and you have a cat, but you're not sensitive to the cat allergen, hindi yan magkakaroon ng trigger for your hika. At bilang huling katanungan ko sa inyo, Dr. Casala, bago kayo magbigay ng mensahe, paano naman yung stress daw? Na pag-stress talagang nakakapag-precipitate ng mga asthmatic attacks. Well, totoo din yun, no? Psychologically, stress can actually trigger an asthma attack. Excessive laughter lang nga pwede na Yung tawa ka ng tawa. Kunyari, pinagtawanan mo na matching tayo ng damit ngayon, no? So, tapos buti napatawa na wala ka. tayong hika. Diba? O matching pa tayo sa bulaklak. So, hihikain talaga tayo kung tayo tumawa ng tumawa. Kung yun ang trigger ng iyong hika. Hanggang sa muli at thank you, Dr. Carmela Thank you, Dosing Eric. Casala. At ang atin namang balikan, ang ating co-host na si Janice, kasama ang isa pa nating panuin sa isang VTR. Maraming salamat, Dr. Tayag. Para sa mga ina, ama at may mga alagang babies ang ating susunod na papag-uusapan. Ito ay ang immunization o pagbabakuna sa mga kabataan para siguradong mapagtagumpayan nila ang alinmang sakit na maaaring dumapo sa kanila. Kaya para malaman natin ang lahat ukol dito, panoorin natin ito. Milyon-milyong buhay ang naililigtas sa buong mundo bawat taon sa pagpapabakuna. Sa kabila ng pagsusumikap na mapaunlad ang pagbabakuna sa bansa, marami pa ring rason ang nananatiling hamon para sa pangkalatang tagumpay ng nasabing programa. Ito ang naging paksa ng Usapang Bakuna, isang forum na tumatalakay sa mga maling paniniwala sa pagpapabakuna. Pinangunahan ito ni DOH Secretary Janet Garin, Dr. Benjamin Ko, at si Dr. Rosa Maria Nancho, Advisor ng Adolescent Medicine of the Philippines. Yung efforts ng Department of Health is not only in terms of providing the vaccines, no, at the syringes. Kasama dyan yung training ng ating mga personnel kasi that's very important. At the same time, yung continuous advocacy. And then kasama rin dyan yung cold chain management. Ibig sabihin, yung bakunang dumarating up to a point na in-inject siya sa bata, sigurado kang yung potency protected. Immunization is the most important discovery of the 20th century. We need to join ourselves in and embark ourselves in an immunization campaign so that the total number of children that will get sick from vaccine-preventable diseases should actually be zero. Sa kabila ng lahat ay patuloy pa rin pinapaunlad ng inyong kagawaran ng kalusugan
ang pagpapaigting ng kampanya nito para palaganapin ang vaccination sa buong bansa. Tama na ang chismis. Pag nag-toast, TV nagagamot. Alit na buwang gamutan, tutok sa pag-inom. Araw-araw at healthy lifestyle, ipairal. Mag-tots every day, cause TLC all the way. Hala, ikalat ang balita. Si Mang Ben gumaling na! Tots okay talaga, ibalita sa iba. TVI, tultukan! Isang makabuluhang talakayan na naman po ang natapos upang ating laging mapanatiling malusog ang ating mga katawan at maiwasan ang pagdapon ng alinmang karamdaman. Lagi niyo rin pong tatandaan na may mga programang handog ang Department of Health at ilang organisasyon ng ating gobyerno na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat. Kaya naman mga minamahal naming taga-subaybay, patuloy kayong tumutok hanggang sa susunod na Sabado at malaman ang mga hakban upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako ang inyong lingkod, Dr. Eric Tayag ng Kagawaran ng Kalusugan. And we would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs and also to Glorious Blend. Ako naman po, si Janice Lagman, ang inyong athlete nurse. Muli ninyong antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In!